sa inyo mga kapuso. Mula ho kanina sa Lerma Street sa May Espanya, naririto naman tayo ngayon sa bagong bukas na Emergency Response Assistance Program Command Center o ERAP for short, ERAP Command Center. Dito ho makikita natin yung mga iba-ibang construction na nagaganap dito sa buong Kamaynilaan. Mamomonitor ho ang mga traffic, ganoon din ang crime. At para bigyan pa ho tayo ng iba pang detalye ukol dito sa kanilang high-tech na pasilidad ngayon dito sa Manila City Hall. Naririto ngayon si Vice Mayor Isko Moreno. Good morning, Vice. Good morning at good morning po sa lahat ng nanonood sa inyo. High-tech tayo dito ngayon. Parang nanibago ko kasi pagpasok ko kanina, ang luma na ng City Hall, di ba? Ito lang ang parang high-tech. Magkano ho ba ang ginastos? Meron ba tayong ginastos dito? Yes, ito kasi ay priority ni Pangulong Mayor Erap Estrada, na Pangulong Mayor, na ito'y para na sa gano'n matugunan yung criminalities. Remember na ang Maynila ay naging number 1 sa carnapping. Ang Maynila ay naging number 1 sa crime during the last administration. So, naging priority ni Pangulo is yung ayusin yung traffic, ayusin yung crimes, saka ito yung nagagamit sa disaster. 24 hours po ito? 24-hour operation. As you can see, lahat ng cameras sa Maynila ay nakikita ng mga operatives. Even the meron rin tayong GIS, no? So, lahat ng kalye, barangay, meron kaming data. So, callers, malapit na itong mailabas, may bigyan namin ng numbers, emergency numbers, yung mga taong bayan na pwede silang tumawag as if yung nakikita nila sa Amerika. Na, so, magiging fully operational, may mga tawag, ganyan. Tawag. Hinihintay lang namin yung kable. So in a matter of few days, ilo-launch na namin yung mga numbers na pwede nilang tawagan. Tapos 24 hours yun, no? Parang 911 sa Amerika. 911. Tapos may mga re-responde na ambulansya, may re-responde na police, o may re-responde na fire truck, kung yun ang kailangan nila. Tapos, at the same time, meron rin tayong weather forecasting para na sa ganoon, makikita rin ng tao, malalaman din ng tao. Kuminsan kasi yung tao sobrang abala, hindi nila na kung uulan ba ngayon, babagyo ba ngayon. Although, nowadays, sa television naman, katulad sa GMA, ina-announce naman yung mga weather today. Tapos, at the same time, meron tayo mga first responder unit, no? Makita natin ang mga makikisig. Nandito tayo, puntahan natin sila, sir, para makita natin sila, kaway-kaway pag may time. Yan yung mga ating makikisig na mga responders just in case magkaroon ho ng aksidente. Bakit sila parang nakakulong, sir? Parang upuan lang nila yan kasi ito yung press briefing room na kung saan kapag may nangyayari sa Maynila, dito papasok yung mga press na at least meron silang maayos na upuan, designated area. Tapos itong mga to ay 24 hours din naka-duty. Marunong silang magligtas ng tao, halimbawa magbigay ng first aid dahil sinusunod namin yung Federal Highway Management ng Amerika, yung kung paano yung sistema ng pagresponde. Alright. Vice, pasensya na pero kasi mamaya ho, papakita natin yung application ng dito mismo sa smartphone natin na pwede yung mga Manilenyo gamitin nila yan. So abangan nila mamaya para mayroon tayong ipapakita sa kanila. Thank you sa inyong information at of course dito sa high-tech natin naman na command center.